Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus March 15 hanggang 20. Kailan inusig si Pangulong Duterte? Kailan kinulong si Pangulong Duterte at kinidnap? Sa higit 1,000 rehistradong botante, bumagsak ang bilang ng mga sumusuporta sa administrasyon niya mula 28% noong huling bahagi ng 2024 patungo sa 15% kayong unang bahagi ng 2025. Samantala tumaas ang mga kontra sa administrasyon mula 30% patungong 45% na March 11. Okay? March 11 po inaresto at kinidnap papuntang Dahig si Pangulong Duterte. Kailan to ginawa? 15 to 20. Linawin lang natin, ha? Ito'y fact. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi po ito imbento. Kita umano ng lumalawak na pagkadismaya sa kasalukuyang liderato. Sa usapin ng ekonomiya, lumabas na mas maraming Pilipino ang naging pesimista umano sa kinabukasan ng bansa. Ayon kasi sa survey, 45% ng mga sumagot ang naniniwalang mali ang direksyon ng Pilipinas. Mas mataas mula sa 32% noong nakaraang quarter. Bumaba rin ang optimismo sa pambansang ekonomiya, kung saan 39% ang umaasang lalo pang lulubha ang sitwasyon. Babagsak ng babagsak. Mula sa 26% noong nakaraan. Sa gitna ng lumalakas na negatibong sentimiento, si VP Sara Duterte lamang ang nakitaan ng pag-angat sa approval rating. Sino daw ang umangat lang? Sino daw ang umangat lang? Si VP Sara Duterte. Sino yung nagsasabing pabor daw ang mga Pilipino na dalhin si Duterte sa Dahig? Pabor na dalhin si Duterte sa Dahig, pero bumagsak ang ratings ni Marcos at umangat ang Duterte. Akala ko ba pabor ang mga Pilipino na dalhin sa Dahig si Duterte? Anong tawag sa inyo? Fake news. Hindi po ako, ha. Data ho ito. This is a scientific data. Okay? So, wag ho tayong mag-imbento ng kung ano-ano dyan. Scientific data ho ito. Mula 37% patungong 42%. Samantala bumagsak ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 33% patungong 19%, habang pumalo sa 57% ang kanyang disapproval rating. Ang pagbaba ng suporta sa administrasyon ay higit na nadama sa Mindanao na itinuturong dulot ng tensyon sa pagitan ni na Pangulong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. March 15 to 20, ginawa ang survey. Ibig sabihin, tapos na inaresto si Pangulong Duterte no March 11. Ibig sabihin, ayaw na mga Pilipino ang ginawa ni Marcos. Back up with data yan. Ano pang nangyari before March 15 to 22? Kasi yun yung survey. Alam nyo kung ano pa nangyari? February 24, 2025. Ano yun? Para sa mga hindi nakakaalam, ipapaalala ko lang. February 24, 2025. Ano yun? Inilagay, inappoint sa posisyon si Claire Castro. Gago! Mula noon, nagsimula na siyang bumanat sa mga Duterte. Gago! Nagustuhan ba ng mga Pilipino yung ginawa niya? Hindi. Gago! Ako naniniwala ako na malaking kontribusyon sa pagbagsak ni Marcos ay dahil kay Claire Castro. Gago! Mr. Marcos, I think you better think your kung dapat mo bang sisantihin na yung iyong press officer dahil hindi natutuwa ang mga Pilipino. Gago! Mr. Marcos, akala mo makakatago ka dyan sa likod ni Claire Castro? Ha? Dahil mahinang nilalang ka, akala mo makakatago ka sa likod niya. Hindi. Mas lalo kang bumagsak dahil dyan sa babae na yan.
Gago! It's a fact. If she is doing her job well, which is, ang job niya is to make sure that people would know the good things that this government is doing. Kung maganda at tama ang ginagawa ni Claire Castro, kumakalat sana ang mga mabubuting ginagawa ni Marcos. Wala. Gago! Kaya bumagsak ng todo-todo ang ratings ni Marcos ay dahil walang kwenta ang iyong press officer. Gago! Mr. Marcos and ako I think Lisa Marcos. I'm calling your attention, Lisa Marcos. Gago! Lisa Romualdez Marcos. Gago! Kung ako sa'yo, sibakin mo na yang tauhan ninyo dyan sa yung press officer nyo. Walang kwenta. Mantakin mo, sayang. Gago! Sayang ang sinasahod ng taong bayan sa kanya. Hindi niya napaangat si Marcos, pinabagsak niya palalo. Gago! Alam ko na defense ni Claire Castro. Wala naman sa akin yun. Kung ano naman ang ginagawa ng presidente, yun lang ang pwede kong sabihin. Hindi. Gago! Mali ka pa rin dyan. Bakit? Hindi nga yun ang ginagawa mo eh. Yun ang dapat mong trabaho. Anong ginagawa mo? Kaliwat kanan mo, binabanata ng mga Duterte at lahat ng lumalaban sa gobyerno, kumikriticize pala, not lumalaban. Kahit nga po si kinikriticize ni Claire Castro itong si Magalong. Diba? Doon pa lang kitang-kita mo na eh. Kitang-kita mo na nasablay talaga tong alin to. Lagot ka ngayon doon sa kaibigan mo si Libayan. Gago! Baka paluin niya nung... Hindi. Wala. Tuloy natin. Lalo na sa issue ng International Criminal Court. Sa kabila ng matinding pagtaas ng discontent, nananatiling mataas ang suporta ng publiko sa ilang mahalagang panukala tulad ng 200 pesos na dagdag sahod, pagbabawal ng ayuda bago ang eleksyon at pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo. Gayunpaman mababa. Yan yung mga pinaboran daw ng mga tao. Pero lahat naman yun, hindi pa nangyayari. Ang dami pa rin pogo eh. Di ba? Kaliwat kanan nga yung nare-raid pa rin eh. Kaliwat kanan. Alam mo, sa totoo lang, ewan ko, kumoro-moro lang yan eh. Gusto nyo malaman talaga na marami pa rin pogo? Pumunta kayo sa mga JTV. Pumunta kayo sa mga KTV. Huwag tayo maglokohan. Alam nyo yan, mga pulis, mga investigador. Gusto nyo malaman? Ang hirap sa inyo kasi nagtatanga-tangahan tayo eh. Puntahan nyo yung mga KTV, JTV. Nandun sila eh. Sila pa rin na may-ari ng mga ganyang club eh. Diba? Ibig sabihin lang nun, nag-i-exist pa rin sila. Nandyan pa rin sila, nagtago lang. Ika nga, parang yung mga jowang naglolo ko. Kunwari, nagsisisi na sila. Di na sila uulit. Pero ang totoo, gumaling lang sila magtago. Tama, mali? Di ba?